Ako si Apollonia Alvarado, ngunit sa mundong ito, ako ay isang anino lamang na nagngangalang Polly. Dito sa New York, ang pangalan ko ay kasing gaan ng hangin. Hindi napapansin, hindi nararamdaman. Isa akong TNT, isang kaluluwang naglilinis ng mga pasilyo ng isang marangyang hotel sa Manhattan habang ang buong syudad ay nahihimbing sa kani-kanilang mga pangarap. Ang bawat pagod sa pagkayod ng mop sa makintab na sahig, ang bawat patak ng pawis na gumuguhit sa aking noo ay may kaakibat na alaala. Ang alaala ng aking si Joshua, ang anghel ko na napakabilis kinuha sa akin ng langit. Ang amoy ng panlinis at ang hanging nanunuot mula sa mga siwang ng bintana ay tila laging may dalang pamilyar na kirot. Isang kirot na dumudurog sa puso ko sa tuwing may isang iyak ng sanggol na sasagap ng aking pandinig mula sa mga silid na aking nililinis. Gabi-gabi, bago matapos ang aking tungkulin, may isang ritual akong ginagawa. Binubuksan ko ang luma at gasgas kong pitaka, kung saan naroon ang huling piraso ng aking pag-asa. Ngayong gabi, 2 papel na dolyar at ilang barya na lang ang laman nito. Sapat lang marahil para sa isang pirasong tinapay at kape sa pagsikat ng araw. Ngunit sa aking isip, hindi ang kumakalam kong sikmura ang mahalaga. Nakikita ko ang mukha ng aking ina sa Iloilo, ang kanyang mga gamot na kailangang tustusan. Nakikita ko ang aking pamangkin, ang kanyang mga pangarap na nakasulat sa bawat aklat na kailangan niya sa eskwela. Huminga ako ng malalim, at ang desisyon ay mas madali pa sa paghinga. Ang kaunting halagang ito ay para sa kanila. Ang gutom ko, makakaya kong tiisin. Ang pangungulila nila, hindi. Matapos maipadala ang halos lahat ng natitira kong yaman, tinahak ko na ang daan palabas sa likod ng hotel. Pasan ang mabigat na sako ng basura. Ito na ang huling yugto ng aking magdamag na pagkayod. Ang eskinita ay madilim at masangsang. Isang mundong malayong-malayo sa karangyaan na aking iniiwan sa loob. Ang lamig ng taglamig sa New York ay parang mga karayom na tumutusok hanggang sa aking mga buto, lalo na't ang suot kong jacket ay manipis na. Habang papalapit ako sa malaking basurahan, isang tunog ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ingay ng pusang gala, hindi rin ang mga dagang naghahabulan sa dilim. Ito ay isang mahinang-mahinang daing, isang tunog na puno ng sakit at halos hindi marinig, na para bang sinasakal ng matinding lamig. Sandali akong natigilan. Ang tibok ng puso ko ay tila nag-iba ng kumpas. Sa ganitong lugar, sa ganitong oras, binaliwala ko sana. Iniisip na guni-guni lamang ng pagod kong isip. Ngunit umalingaw-ngaw itong muli, mas malinaw. Isang tunog na gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng tunog at dinala ako nito sa pinakadulong bahagi ng eskinita, sa tabi mismo ng isang malaking basurahan na yari sa bakal. Ang pagpintig sa aking dibdib ay bumibilis sa bawat hakbang. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong itinataas ang mabigat na takip nito. Ang masangsang na amoy ng nabubulok na pagkain ang sumalubong sa akin, ngunit may iba pa. Sa ilalim ng mga itim na plastic bag at mga basang karton, may isang maliit na bungkos ng puting tela at gumalaw ito. Parang kuryenteng dumaloy sa aking buong katawan. Nanginginig ang aking mga kamay habang maingat kong inaalis ang mga basura sa ibabaw. At doon, sa gitna ng lahat ng dumi, nakita ko siya. Isang sanggol. Isang bagong silang na sanggol. Ang balat ay kulay ube na sa tindi ng lamig. Ang mga labi ay halos hindi na gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. At isang halos hindi na marinig na daing ang muling kumawala mula sa kanyang munting bibibig. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala ang takot. Nawala ang pagod. Nawala ang New York. Ang nakikita ko na lang ay isang anghel na nanganganib ang buhay. Walang pag-aalinlangan, hinubad ko ang nag-iisa kong jacket, ang manipis na pananggalang ko
sa matinding ginaw. Maingat ko siyang binalot dito at dahan-dahan, maingat na maingat ay itinaas ko siya mula sa kanyang malamig na higaan. Niyakap ko siya ng mahigpit sa aking dibdib. Ipinaparamdam ang init ng aking katawan. Umaasang ito'y sapat na. At pagkatapos ay tumakbo ako. Tumakbo ako na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa mundo. Ang tanging gabay ko ay ang mga ilaw ng paparating na mga sasakyan at ang pagnanais na iligtas ang buhay na hawak ko. Pagdating sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, halos hindi na ako makapagsalita. Tulong! Tulungan ninyo siya! Ang tanging lumabas sa aking bibig habang iniaabot ko ang munting anghel sa mga nurse. Mabilis silang kumilos. Dinala ang sanggol sa loob. Isang nurse ang humarap sa akin, nagsimulang magtanong. Ngunit ang isip ko ay lumilipad. Nakita ko ang mga pulis na paparating. Alam ko kung anong susunod. Mga tanong, papeles, pagkakakilanlan, at ang katapusan ng lahat para sa akin. Miss, kailangan nating bayaran ang initial deposit para maasikaso siya, sabi ng babae sa front desk. Walang sabi-sabi, dinukot ko mula sa aking bulsa ang huling dolyar na itinabi ko sana para sa aking sarili. Ang perang pinaghirapan ng aking pawis at puyat. Ibinigay ko ang lahat, bawat sentimo. Pagkatapos, tumingin ako sa salamin ng silid kung saan dinala ang sanggol. Nakita ko siyang pinaliligiran ng mga doktor. Buhay siya. Sa kaalamang yon, tumalikod ako. Bawat hakbang palayo ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang puso ko ay nagnanais na manatili, na alagaan siya, na malaman kung sino siya. Ngunit ang takot sa aking isip ay sumisigaw na kailangan kong umalis. Sa huling pagkakataon, lumingon ako. Isang luhang mainit ang gumuhit sa aking pisngi bago ito nagyelo dahil sa lamig. Isang panalangin ang aking ibinulong sa hangin para sa kanya. At pagkatapos ay nilamon na ako ng dilim. Sa loob ng ospital, habang ligtas na ang sanggol, sa init ng incubator, isang nurse ang maingat na naglilinis sa kanya. Sa kanyang pagpupuna sa leeg ng sanggol, may naramdaman siyang malamig at matigas. Isang maliit na kwintas. Nang tingnan niya itong mabuti, isa itong napakagandang alahas na yari sa ginto. May disenyong masalimuot na hindi pangkaraniwan para sa isang sanggol na natagpuan sa basurahan. Sa pinakatuktok ng isang gusaling salamin at bakal, kung saan ang mga ilaw ng buong Manhattan ay parang mga bituing abot kamay. Naroon ang kaharian ni Luciano Moretti. Ang kanyang opisina ay isang malawak na espasyo ng katahimikan, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na ugong ng air conditioning system. Walang anumang personal na gamit sa kanyang lamesa. Isang testamento sa pagkatao ng nagmamay-ari nito. Malamig, eksakto at walang puwang para sa anumang emosyon. Kilala siya sa mundong kanyang ginagalawan bilang si Luz, isang leon, na hindi umuungol, ngunit ang isang titig lamang ay sapat na para manginig ang sinumang kaharap niya. Ang katahimikan ay pinutol ng isang tawag sa kanyang pribadong linya. Sinagot niya ito nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Sa kabilang linya, isang boses ang nag-ulat, formal at mabilis. Habang nakikinig, ang mga mata ni Luce na kulay abo ay nanatiling nakapako sa tanawin ng syudad sa labas. Walang bakas ng gulat, walang bahid ng saya. Nang matapos ang tawag, ibinaba niya ang telepono nang may parehong kontroladong galaw. Nahanap na ang kanyang anak, ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyong Moretti. Ilang sandali pa, nasa loob na siya ng isang silid na puno ng mga monitor, kasama ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang mga tauhan. Ipakita ninyo sa akin ang lahat. Ang utos niya, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi matitinag. Sa pinakamalaking screen, ipinalabas ang mga kuha mula sa security camera ng hotel. Ang unang mga eksena ay malabo at pangkaraniwan. Mga sasakyang dumadaan,
mga aninong naglalakad. Ngunit pagkatapos ay lumitaw siya. Isang babaeng payat, balot sa isang manipis na jacket, hirap na buhat ang isang sako ng basura. Tumigil ang lahat sa silid. Walang kumikilos, walang nagsasalita. Pinanood nila ang bawat galaw ng babae, ang kanyang paghinto, ang kanyang paglapit sa basurahan, ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pinanood nila kung paanong ang kanyang katawan ay nanigas nang buksan niya ang takip. Pinanood nila ang nanginginig niyang mga kamay habang inaalis ang mga basura. At pinanood nila ang sandaling iyon nang buhatin niya ang isang maliit na bagay mula sa loob. Isang sanggol. Isang kolektibong paghinga. Ang tila pinigil sa buong silid. Si Luce, na kanina pa'y parang isang estatwang bato, ay bahagyang kumilos. Ang kanyang panga ay nag-igting. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa screen, sinusundan ang bawat desperadong kilos ng babae. Ang pinakatumagos sa lahat ay ang sumunod na tagpo. Nakita nila kung paanong hinubad ng babae ang sarili niyang jacket sa gitna ng nagyayelong gabi. Nakita nila kung paano niya maingat na ibinalot ang sanggol dito. Isinasakripisyo ang sariling panangga sa lamig. Nakita nila kung paano niya niyakap ang sanggol sa kanyang dibdib at tumakbo na parang ang buhay niya mismo ang nakasalalay dito. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Luz. Isang siwang ang nagbukas sa pader ng isang siwang ang nagbukas sa pader ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga tauhan ay hindi kailanman nakita ang kanilang pinuno na ganito. Hindi siya kumukurap. Ang kanyang mga mata ay masusing sinusundan ang bawat galaw sa screen na para bang sa bawat paghinga ng babae ay nakasalalay ang isang mahalagang bagay. Ang video ay nagpatuloy, ipinakita ang pagdating ng babae sa ospital, ang kanyang pagmamakaawa sa mga nurse, at ang huling tagpo na tuluyang sumelyo sa kanyang pagkatao sa isipan ni Lucy. Ang pag-abot niya ng ilang lukot na papel na dolyar mula sa kanyang bulsa, ang huling pera niya marahil, at ang malungkot na sulyap na ibinigay niya sa silid ng sanggol bago siya tuluyang naglaho sa gabi. Hindi siya humingi ng kapalit, hindi siya nagpakilala. Tumulong siya at pagkatapos ay tumakas na parang multo. Natapos ang video. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador ng computer. Dahan-dahang tumayo si Luz. Ang kanyang anyo ay mas matikas at mas nakakatakot kaysa dati. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyong hindi pa nila nakikita kailanman. Hanapin niyo siya. Ang utos niya, ang bawat salita, ay mabigat at malinaw. Dalhin niyo siya sa akin, ngayon din. Hindi ito pakiusap, hindi rin ito pasasalamat. Ito ay isang utos mula sa isang leon na nasumpungan ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na kailangan niyang maunawaan at makontrol. Ang buong makinarya ng kapangyarihan ni Lucy Moretti ay agad na umandar. Sa loob lamang ng ilang oras, ang bawat sulok ng syudad ay sinuyod. Ang maliit na halagang ibinayad ni Polly sa ospital ang naging unang sinulid na kanilang hinila. Bagamat walang pangalan, ang kanyang paglalarawan mula sa mga nurse at ang mga karagdagang kuha ng kamera sa mga kalapit na lugar ay sapat na para sa mga taong sanay na hanapin ang sinumang nagtatago. Ang paghahanap sa isang babaeng hindi naman nagtatago ng sadya ay parang laro lamang. Samantala, ako ay nasa aking maliit na silid sa isang lumang apartment sa Queens, hindi alam ang tungkol sa malawakang paghahanap na nagaganap. Ang aking katawan ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na dahil sa lamig. Ito ay dahil sa takot. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang mga posibleng mangyari. Paano kung may nakakita sa akin? Paano kung isumbong ako? Ang buhay na pinaghirapan kong itayo dito, kahit na simple at puno ng pagtitiis,
ay maaaring gumuho anumang oras. Nakatulala ako sa bintana, pinagmamasdan ang mga patak ng niebe na dahan-dahang bumabagsak. Ang bawat isang piraso ay tila isang paalala ng sanggol na yon. Ligtas na kaya siya? Maalagaan kaya siya ng mabuti? Ang mga tanong na yon ay mas masakit pa kaysa sa kumakalam kong sikmura. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, isang malakas at tiyak na katok ang yumanig sa manipis kong pinto na nagpatalon sa aking puso mula sa dibdib. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Sino ang kakatok sa aking pinto sa ganitong oras ng umaga? Wala akong inaasahang bisita. Wala akong kaibigan dito maliban kay Marites. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sumilip ako sa maliit na butas nito. Sa labas, dalawang lalaking nakaitim na Amerikana ang tahimik na nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang kanilang tindig ay propesyonal at hindi nagbabanta. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking kaluluwa, na ang pagdating nila ay hindi isang magandang pangitain. Ang mundo ko ay malapit ng magbago. Hindi ito isang pakiusap, isa itong magalang na pag-uutos. Ang mga lalaking nakatayo sa labas ng aking pinto ay hindi gumamit ng puwersa, ngunit ang kanilang presensya lamang ay sapat na para sabihing wala akong pagpipilian. Sa loob ng ilang minuto, ako ay nakaupo na sa likod ng isang itim at makintab na sasakyan na ang loob ay mas malinis pa sa alinmang silid ng hotel na aking nilinis. Tahimik ang biyahe. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis at hindi pantay na pagpintig ng aking sariling puso. Bawat pagliko ng sasakyan ay naglalayo sa akin mula sa mundong aking kinasanayan at naglalapit sa isang kapalaran na hindi ko mawari. Huminto kami sa harap ng isang napakalaking tarangkahan na yari sa bakal na bumukas ng walang ingay para sa amin. Pumasok kami sa isang malawak na hardin bago tumigil sa harap ng isang bahay na mas malaki pa sa isang palasyo. Mansyon. Ito ang tamang salita para dito. Ang aking mga paa na nakasuot ng luma at pudpod na sapatos ay tila nag-atubiling humakbang sa malamig na marmol ng sahig nang ako ay pinapasok. Ang matatayog na kisame, ang mga naglalakihang painting sa dingding, at ang nakakabinging katahimikan ng lugar ay tila sumisigaw ng isang bagay. Hindi ka nabibilang dito. Dinala ako sa isang opisina na kasing lawak ng buong apartment ko. At doon, nakatayo malapit sa bintana na tanaw ang buong syudad, nakita ko siya. Si Luciano Moretti. Hindi siya lumingon agad. Ang kanyang tindig lamang, kahit nakatalikod, ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Nang sa wakas ay humarap siya, ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Malamig, matalim, at tila kayang basahin ang pinakatatago mong takot. Ikaw, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Inilapag niya sa isang malaking lamesang yari. Sa madilim na kahoy ang isang folder. Pirmahan mo ito. Sa loob ay isang kasunduan. Isang non-disclosure agreement, isang legal na dokumento na nagsasabing kailanman ay hindi ko maaaring ikwento ang tungkol sa pagkakahanap ko sa sanggol. Sa tabi nito, inilapag niya ang isang tseke. Ang halagang nakasulat dito ay sapat na para bumili ng 10 bahay sa amin sa Iloilo. Ito ay isang kabayarang higit pa sa kaya kong pangarapin. Isang kabayaran para sa aking pananahimik. Nakatitig lamang ako sa papel. Ang aking lalamunan ay tila natuyo. Ito ba ang halaga ng isang buhay? Ganito ba kadali para sa kanila na tapalan ng pera ang lahat? Bago pa man ako makasagot, isang boses ng babae ang pumuno sa silid, matinis at puno ng pangmamata. Oh, so this is the basurera hero? Akala ko naman kung sino. Isang babae ang pumasok, balot sa karangyaan, mula ulo hanggang paa. Ang kanyang damit, alahas, at ang amoy ng mamahalin niyang pabango
ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ito si Doña Carmela Devero. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ang kanyang mga mata ay huminto sa aking mga kamay. Mga kamay na magaspang at may kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Bigyan mo na ng pera yan, Luz, at paalisin mo na, sabi niya, na para bang hindi ako naroron. She's making the room smell of poverty. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, isang halo ng hiya at galit. Yumuko ako. Ayokong makita nila ang pangingilid ng aking mga luha. Ang gusto ko lang sa mga sandaling iyon ay maglaho. Ngunit isang tunog ang bumasag sa mabigat na tensyon sa silid. Isang malakas at hindi mapatahang iyak ng sanggol ang nagmula sa kabilang silid. Umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Doña Carmela. Isang yaya ang pumasok, mukhang balisa. Karga ang isang sanggol na hindi mapatahan. Hindi po namin siya mapatigil sa pag-iyak, Donya, sabi ng yaya, nanginginig. Sinubukan nilang lahat. Inhele, binigyan ng gatas, pero patuloy lang sa pag-iyak ang munting anghel. Ang iyak na yon, para sa akin, ay hindi lang ingay. Ito ay isang tawag. Isang pamilyar na tunog na gumising sa natutulog na ina sa aking puso. Nakalimutan ko ang aking takot. Nakalimutan ko sina Luz at Doña Carmela. Tumingin ako kay Luz at sa unang pagkakataon, nagsalita ako ng may kaunting tapang. Pwede ko po bang subukan? Tiningnan ako ni Doña Carmela na para bang nababaliw ako. Ngunit si Luz, na kanina patahimik na nagmamasid, ay tumango ng isang beses. Dahan-dahan akong lumapit. Sa isang kilos na kasing natural ng paghinga, kinuha ko ang sanggol mula sa yaya. Sa sandaling mahawakan ko siya, isang pamilyar na kuryente ang dumaloy sa aking mga braso. Niyakap ko siya, idinikit sa aking dibdib, at pagkatapos ay nagsimula akong kumanta. Isang lumang oyayi mula sa Iloilo, ang kantang kinakanta sa akin ng aking ina, ang kantang kinakanta ko para kay Joshua. Hili-hili, tuluganay. Ang aking boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Dahan-dahan, ang malakas na pag-iyak ng sanggol ay naging mahinang paghikbi, hanggang sa ito ay tuluyang nawala. Napalitan ito ng isang payapang paghinga. Ang munting katawan sa aking mga bisig ay lumambot, at sa wakas, nakahanap siya ng kapayapaan. Itinaas ko ang aking tingin. Nakita ko ang hindi maipintang ekspresyon sa mukha ni Luce Moretti. Isang pagkamangha, pagtataka, at isang bagay na hindi ko mabasa. Si Doña Carmela naman ay nakatingin sa akin ng may pagkasuklam. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Luce ang tseke sa lamesa at pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. Hindi ka na aalis, deklara niya. Dito ka titira. Ikaw ang magiging yaya niya. Hindi ito isang alok. Ito ay isang hatol. Dinala ako sa isang silid na mas maganda pa sa alinmang presidential suite sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Malambot ang kama, malawak ang bintana, at kumpleto sa lahat ng bagay na hindi ko man lang naranasan. Ngunit nang isara na ang pinto, ang marahan nitong tunog ay ang siyang nagsilbing selyo ng aking ginintuang kulungan. Ang mga unang araw ko sa mansyon ng mga Moretti ay parang isang panaginip na hindi ko mawari kung maganda ba o isang bangungot. Gigising ako sa isang silid na may kama na mas malambot pa sa mga ulap, napapaligiran ng mga kasangkapang hindi ko pa nakita kahit sa mga magasin. Ngunit sa pagmulat ng aking mga mata, ang unang pumapasok sa aking isip ay hindi ang karangyaan, kundi ang katotohanang ako ay isang bilanggo. Isang bilanggo sa isang gintong kulungan. Ang bawat araw ay may sinusunod na ritual. Ang aking mundo ay umikot lamang sa nursery ni Enzo.
Ang bawat paghinga ko ay nakatuon sa kanya. Sa kanyang paggising sa umaga, sa kanyang pag-inom ng gatas, sa kanyang pagligo. Sa mga sandaling kami lang dalawa, ang malawak at malamig na mansyon ay naglalaho. Ang natitira na lang ay ang amoy ng baby powder, ang init ng kanyang munting katawan sa aking mga bisig, at ang tunog ng kanyang payapang paghinga. Siya ang naging araw sa madilim kong kalangitan. Ngunit ang liwanag na yon ay laging may kaakibat na anino, at ang aninong yon ay may pangalan, Doña Carmela. Palagi siyang dumarating ng hindi inaasahan, ang kanyang presensya ay agad na nagpapabigat sa hangin. Papasok siya sa nursery, hindi para tingnan ng bata, kundi para suriin ako. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila. Hinahanap ang bawat maliit na pagkakamali. "Polly," sabi niya isang umaga habang pinapalitan ko ng lampin si Enzo. "Make sure malinis yung pagkakagawa mo. The boy is a Moretti, not some charity case from the slums." Ang kanyang mga salita ay mga patalim na walang tunog, tumatagos ng direkta sa aking puso. Hindi ako umiimik. Sa halip, mas pinuko ang aking pag-aalaga kay Enzo. Ang aking mga kamay ay naging mas maingat pa. Ang kanyang malambot na balat, ang kanyang amoy na pinaghalong gatas at pagkabata, ang siyang naging aking panangga sa lason na nagmumula sa bibig ni Doña Carmela. Para sa akin, si Enzo ay hindi isang Moretti. Siya ay si Enzo, ang anghel na aking iniligtas. Nang hindi nakakuha ng reaksyon mula sa akin, lalo siyang nainis. Umikot siya sa silid. Hinahaplos ang mga mamahaling muebles na para bang dinudumihan ko ang mga ito sa aking presensya lamang. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa may pintuan. At isa pa, dagdag niya, hindi man lang ako nilingon. "Huwag na huwag mong kakantahin ang mga kanta mong probinsyana sa pamangkin ko. Baka mahawa pa siya sa pagiging cheap mo." Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa marmol na sahig, ang tanging nagbabadya ng kanyang pag-alis, at kasabay nito ang unti-unting paggaan ng hangin sa aking paligid. Nang ako'y sigurado nang wala na siya, napapikit ako ng mariin at huminga ng malalim. Niyakap ko si Enzo ng mahigpit. Siya ang aking lakas. Siya ang dahilan kung bakit ko tinitiis ang lahat ng ito. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Enzo sa kanyang kuna, minabuti kong ayusin ang kanyang mga gamit. Napakarami niyang damit at laruan, sapat na para sa isang buong ampunan. Habang itinitiklop ko ang maliliit na damit, naramdaman ko ang kakaibang pagmamasid. Paglingon ko, nakatayo sa may pintuan si Luz, tahimik na nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Ang kanyang mukha, gaya ng dati, ay isang blangkong pader. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Hindi na ito kasing lamig ng yelo. Mayroong pag-usisa, marahil konting kalungkutan. Pumasok siya at lumapit sa kuna. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak. At sa isang saglit, nakita ko ang isang ama, hindi isang leon. Enzo. Ang pangalan ay halos isang bulong lamang mula sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang bigkasin ang pangalan ng bata nang may bahid ng damdamin. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "Magaling ang ginagawa mo," sabi niya, bago mabilis na tumalikod at umalis, na para bang nagsisisi sa sandaling kahinaan na kanyang ipinakita. Ang sandaling iyon ay nag-iwan sa akin ng pagtataka, ngunit ang tunay na yayanig sa aking mundo ay darating pa lamang. Kinagabihan, habang hinuhubaran ko si Enzo para sa kanyang pampaligo, isang bagay ang kumislap sa kanyang leeg sa ilalim ng ilaw ng nursery. Ang pamilyar na kwintas. Dahil sa palagiang pag-aalaga, halos hindi ko na ito napapansin. Ngunit ngayong gabi, tila may sarili itong liwanag. Dahan-dahan, hinawakan ko ito. Ang aking mga daliri ay marahang naglakbay sa maliliit na kawing nito. Sa dulo ay may isang maliit na palawit.
Isang pinagpatong na hugis ng araw at buwan, simpleng ngunit may kakaibang ganda. Isang pamilyar na disenyo na biglang nagpabilis sa tibok ng aking puso. Saan ko nga ba ito nakita? At pagkatapos, parang isang kidlat na gumuhit sa aking isipan, ang alaala ay bumalik ng buong buo at malinaw. Hindi dito sa New York, hindi sa hotel, kundi sa isang malayong lugar, sa isang panahong matagal nang lumipas. Ang aking Ate Elena, ang nawawala kong kapatid. Ito ang kwintas na ibinigay sa kanya ni nanay bago siya umalis papuntang Maynila para makipagsapalaran. Maraming taon na ang nakalilipas. Ito ang huling alaala na mayroon kami mula sa kanya bago siya tuluyang naglaho na parang bula. Nabitawan ko ang hawak kong tuwalya. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi maari. Isang pagkakataon lamang ito. Isang pambihirang pagkakahawig. Paanong? Dali-dali, ngunit walang ingay, tinungo ko ang aking silid. Ang aking paghinga ay mababaw at mabilis. Sa ilalim ng aking kama, sa loob ng isang maliit na lata ng biskwit, naroon ang lahat ng aking yaman sa mundo. Ang mga sulat mula sa aking ina at isang luma at kupas na litrato. Nanginginig ang aking mga daliri. Habang kinukuha ko ito, naroon kaming dalawa ni Ate Elena, mga bata pa, nakangiti sa harap ng aming maliit na bahay sa Iloilo. Ang araw ay masayang sumisikat sa aming likuran, at sa kanyang leeg, malinaw na malinaw. Kahit sa kupas na larawan, nakasabit ang kwintas. Ang kwintas na may araw at buwan. Bumalik ako sa nursery. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib na halos hindi ako makahinga. Lumapit ako sa natutulog na si Enzo at maingat na sinipat ang kwintas sa kanyang leeg. Itinabi ko ang litrato, ang disenyo, ang maliliit na gasgas sa pilak na pamilyar sa akin dahil sa paulit-ulit kong pagtitig sa larawan. Walang duda. Iisa lamang sila. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga binti ay biglang nanlambot. Ang lakas na pinanghahawakan ko sa loob ng maraming araw ay biglang naglaho. Ang sanggol na ito, na aking iniligtas mula sa isang basurahan sa New York, ay may suot na kwintas ng aking kapatid na nawala sa Pilipinas. Ang dalawang magkaibang mundo, ang dalawang magkaibang trahedya ng buhay ko, ay biglang nagkabuhol sa isang paraang hindi kayang ipaliwanag ng isipan. Ang tanong na bumabaon na parang punyal sa aking isipan ay, paano? Paano napunta sa batang ito ang nag-iisang alaala ng nawawala kong kapatid? Ang gabing iyon ay naging isang walang katapusang dagat ng mga alaala at katanungan. Hindi ako nakatulog. Nakahiga lamang ako sa malambot na kama. Ang aking mga mata ay nakatitig sa madilim na kisame. Ngunit ang aking isipan ay naglalakbay pabalik sa Iloilo. Nakikita ko ang mukha ng aking Ate Elena, ang kanyang tawa, ang paraan ng pagtali niya sa kanyang buhok, at ang kislap ng kwintas sa kanyang leeg habang tumatakbo kami sa ilalim ng araw. Paanong ang isang piraso ng nakaraan na iyon ay biglang lumitaw dito sa leeg ng isang sanggol na walang kaugnayan sa aming pamilya? Ang bawat teoryang nabubuo sa aking isipan ay mas hindi kapani-paniwala kaysa sa nauna. Ninakaw ba ito? Ibinenta? Ipinamigay? Ngunit ang kwintas ay hindi mukhang mamahalin. Ang halaga nito ay nasa sentimiento, hindi sa material. At sino ang maglalagay ng ninakaw na alahas sa leeg ng isang sanggol na itatapon lang sa basurahan? Walang katuturan ang lahat. Kinabukasan, ang bawat kilos ko ay mabigat at puno ng pag-iingat. Habang pinapaliguan ko si Enzo, ang aking mga mata ay hindi maihiwalay sa kwintas. Ito ay naging isang simbolo, isang susi na maaaring magbukas sa isang pinto na matagal ko nang isinara, o isang tanikala na lalong magkukulong sa akin sa misteryong ito. Alam kong hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa.
Ako ay isang dayuhan na walang papeles, isang yaya na walang karapatan, isang anino sa loob ng mansyon na ito. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan. At iisang pangalan lamang ang pumasok sa aking isipan. Marites. Si Marites ang nag-iisa kong kaibigan dito sa New York. Isa siyang nurse sa isang pampublikong ospital, isa ring Pilipina na nakikipagsapalaran para sa kanyang pamilya. Magaan ang kanyang loob at laging handang makinig. Siya ang aking naging takbuhan sa mga panahong ako'y pinanghihinaan ng loob. Ngunit ang pakikipag-usap sa kanya ay isang malaking panganib. Ang bawat telepono sa mansyon ay tiyak na binabantayan. Bawal akong magkaroon ng sariling cellphone. Ang pakikipag-ugnayan sa labas ay mahigpit na ipinagbabawal. Ngunit ang pangangailangan kong malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa aking takot. Hinintay ko ang pagkakataon. Nang mahimbing nang natutulog si Enzo para sa kanyang panghapong idlip at abala ang lahat ng kasambahay sa kanilang mga gawain, dahan-dahan akong pumuslit palabas ng nursery. Ang bawat ugong ng aircon, ang bawat anino sa pasilyo, ay tila isang nagbabantang kaaway. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Bawat pintig ay tila yayanig sa aking buong katawan. Tinungo ko ang isang maliit na silid-aklatan. Sa dulo ng pasilyo, isang lugar na bihirang puntahan. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ko ang telepono sa ibabaw ng isang lumang mesa. Dahan-dahan kong pinindot ang mga numero ng telepono ni Marites. Ang bawat tunog ng pagpindot ay tila napakalakas sa katahimikan ng silid. Sa ikatlong pagring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Marites. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi lumabas. OMG, Polly. Grabe ka. Nasaan ka ba? Bigla ka na lang nawala. Super worried ako sa'yo. Tinatawagan ko yung luma mong number, hindi na makontak. Akala ko na-deport ka na. Ang kanyang boses ay isang halo ng pag-aalala at pananabik. Naramdaman ko ang pangingilid ng aking mga luha. Ang marinig lamang ang kanyang boses ay isang malaking ginhawa. Mahabang kwento, Tess. Hindi ako pwedeng magtagal. May itatanong lang sana ako. Ano yon? Okay ka lang ba? Nasaan ka ba kasi? Okay lang ako. Pagsisinungaling ko. Tess, may nakita kasi akong isang kwintas. Huminga ako ng malalim. Kamukhang kamukha nung kay Ate Elena. Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Imposible, sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Yung may araw at buwan? Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Bawat detalye, parehong-pareho. Saan mo naman nakita yan? Baka naman kamukha lang talaga, Polly. Marami namang ganyang design. Hindi, Tess. Ito yon. Nararamdaman ko. Git ko. Ang tanong ko, bilang nurse, may paraan ba para malaman, para matrace ang medical records ng isang tao? Kahit luma na. Halimbawa, ang records ni ate noong nanganak siya. Kung nanganak man siya. Hindi agad sumagot si Marites. Narinig ko ang mahinang pagbabago sa kanyang paghinga sa kabilang linya. Medyo mahirap yan, Polly. At medyo bawal. Violation ng privacy yan. Pero bakit mo naman naitanong? Basta, pahalaga lang sa akin. Sabi ko, ayokong magbigay ng detalye. Kahit anong impormasyon lang, Tess. Kahit pangalan lang ng ospital kung saan siya maaaring napadpad noon sa Maynila. Please. Isang mahabang buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging maalalahanin. Sige, sige. Huwag ka nang mag-alala. Susubukan kong magtanong-tanong sa mga kakilala ko. Hindi ako nangangako, pero gagawin ko ang best ko. Just be careful, Polly. Okay? Tawagan mo ako ulit. Salamat, Tess. Salamat talaga.
Pinutol ko ang tawag at maingat na ibinalik ang telepono sa lalagyan nito. Habang naglalakad pabalik sa nursery, isang bahagi ng aking puso ang nakaramdam ng kaunting pag-asa. Mayroon na akong kakampi, mayroon nang gumagalaw para sa akin. Ngunit sa ilalim ng pag-asang iyon, may isang maliit na tinik ng pag-aalinlangan na nagsimulang sumibol. Bakit parang nag-atubili si Marites? May kakaiba sa tono ng kanyang boses na hindi ko maintindihan. Marahil ay guni-guni ko lang yon, dala ng pagod at takot. Pagpasok ko sa nursery, nakita ko si Enzo na payapang natutulog pa rin. Lumapit ako sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang malambot na pisngi. Tinitigan ko ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, ang kwintas na nagdudugtong sa kanya sa aking nakaraan. At sa unang pagkakataon, ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay nabalutan ng isang mabigat na tanong at isang uri ng takot na hindi ko pa naramdaman dati. Dati, ang pagmamahal ko sa kanya ay puro. Ito ang pagmamahal ng isang tagapagligtas sa isang nilalang na kanyang sinagip. Ang pagmamahal ng isang ina na nawalan sa isang batang nangangailangan ng pagkalinga. Ngunit ngayon, sa pagkakadiskubring ito, ang pagmamahal na yon ay nagkaroon ng ibang bigat. Bawat paghaplos ko sa kanyang malambot na buhok, bawat pagtitig ko sa kanyang mga inosenteng mata, ay may kasama ng isang desperadong paghahanap. Hindi na lamang siya ang anghel na kailangan kong protektahan. Siya na rin ngayon ang misteryong kailangan kong malutas. Siya ang tanging tulay na nag-uugnay sa akin sa nakaraang matagal ko nang ibinaon sa limot, sa kapatid kong matagal nang nawawala. Napatingin ako sa labas ng malawak na bintana ng nursery. Ang hardin ng mansyon ay perpekto at payapa. Ngunit para sa akin, ang bawat halaman at bulaklak ay bahagi ng mga rehas ng aking kulungan. Dito sa loob, wala akong kapangyarihan, wala akong boses. Ang tanging pag-asa ko ay ang tinig sa kabilang linya kanina, ang pangako ni Marites. Ngunit habang inaalala kong muli ang aming pag-uusap, may isang bagay na hindi maalis sa aking isipan. Isang bagay na nag-iiwan ng maliit, ngunit matalas na tinik sa aking dibdib. Ang sandaling pag-aat ubili ni Marites sa kabilang linya. Hindi ito isang simpleng paghinto para mag-isip. Mayroon itong bigat, isang halos hindi maririnig na pagbabago sa hangin sa pagitan ng aming mga salita. Ang kanyang boses, na kanina'y puno ng buhay at pag-aalala, ay tila sandaling nagsuot ng isang maskara ng kalkulasyon. Iwinaksi ko ang isiping yon. Marahil ay dala lamang ito ng aking pagod at labis na pag-iisip. Natural lamang na mag-atubili siya. Ang hinihiling ko ay hindi madali at mapanganib para sa kanyang trabaho. Sino ba naman ako para humiling ng ganoong pabor? Dapat pa nga akong magpasalamat dahil pumayag siyang subukan. Pinilit kong ibalik ang aking atensyon kay Enzo. Ang kanyang maliit na dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Isang payapang ritmo sa magulong mundo sa loob ng aking isipan. Ang kanyang inosenteng muka ang aking naging santuwaryo. Muli kong hinawakan ang kwintas sa kanyang leeg, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong bagong damdamin. Hindi na lamang ito isang susi sa aking nakaraan. Ito na rin ngayon ay isang pagsubok sa aking kasalukuyan. Sino ang dapat kong pagkatiwalaan sa mundong ito? Ang mga taong nagbigay sa akin ng magarang silid, ngunit kinulong ang aking kalayaan? O ang nag-iisang kaibigan na ang boses ay biglang naging estranghero sa loob ng ilang segundo? Habang tinititigan ko ang natutulog na si Enzo, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa aking kamalayan. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay hindi na lamang pag-aaruga. Ito ay naging isang pananagutan, isang panata. Sa malawak na mansyon na ito, sa gitna ng mga lihim at kasinungalingan na hindi ko pa nauunawaan, marahil ay kaming dalawa lang pala talaga ang magkakampi. At ako, isang babaeng walang papel at walang kapangyarihan, ang tanging magiging tagapagtanggol niya.
Ang mga sumunod na araw ay lumipas na may panibagong bigat. Ang mansyon ay hindi na lamang isang kulungan. Ito ay naging isang kahon ng mga lihim na ang tanging susi ay ang kwintas na nakasabit sa leeg ni Enzo. Ang bawat pagtingin ko dito ay isang paalala na ang buhay ko ay hindi na simple. Ang pag-aalaga kay Enzo ay naging isang dobleng misyon, ang protektahan siya mula sa kasalukuyan at ang alamin ang katotohanan ng kanyang nakaraan na konektado sa akin. Isang umaga, habang pinaliliguan ko si Enzo sa isang maliit na palangganang puno ng maligamgam na tubig, ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa paglalaro sa kwintas sa kanyang leeg. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila isang bendisyon, isang sandali ng purong kaligayahan sa gitna ng aking mga agam-agam. Ang kanyang tawa, isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika, ang siyang nagpapagaan sa aking puso. Ngunit ang munting paraisong yon ay madaling winasak. Ano yan? Isang matinis na boses ang bumasag sa aming katahimikan. Si Doña Carmela ay nakatayo sa may pintuan ng banyo, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang muka ay puno ng pagkasuklam. You're letting him play with that cheap trinket? Baka kung anong germs pa ang makuha niya dyan. It looks like something you'd buy sa bangketa. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking mga braso sa paligid ni Enzo. Isang proteksyon na kilos. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko ang pagbuhos ng tubig sa likod ng bata na para bang hindi ko siya narinig. Kinakausap kita. Bingi ka ba? Pagtataas niya ng boses. Lumapit siya at sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang hablutin ang kwintas mula sa leeg ni Enzo. Umiwas ang bata at nagsimulang umiyak dahil sa takot. Huwag po, ang sabi ko. Ang aking boses ay mahina, ngunit matatag. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Huwag po ninyong tanggalin. Natigilan si Doña Carmela. Marahil ay nagulat sa bigla kong pagtutol. Ang kanyang mga mata ay naningkit. At sino ka para utusan ako sa sarili kong pamamahay? Hindi ko po kayo inuutusan. Sagot ko. Pinipilit na panatilihing kalmado ang aking boses habang pinapatahan si Enzo. Nag-iisa na lang po yan na pag-aari niya. Baka po hanapin niya. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pag-aari. Isang pulot sa basura ang may pag-aari. Huwag mo akong patawanin, Polly. Tinitigan niya ako ng masama. Simula ngayon, ayokong makikita ang basurang yan sa leeg niya. Maliwanag? Hindi na ako sumagot. Niyakap ko na lamang si Enzo habang patuloy siyang umiiyak. Tumalikod si Doña Carmela. Ang kanyang pag-alis ay kasing bigla ng kanyang pagdating. Nag-iwan ng isang malamig na takot sa hangin. Bakit ganoon na lamang ang galit niya sa isang simpleng kwintas? Ang sagot sa tanong na yon ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan. Kinahapunan, habang nagpapatulog ako kay Enzo sa nursery, biglang pumutol sa katahimikan ng isang marahan, ngunit pamilyar na tunog mula sa pasilyo, ang senyales ng isang papasok na tawag sa telepono ni Doña Carmela. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na huminto sa labas lamang ng pinto ng nursery. Hindi niya isinara ang pinto nang tuluyan. Hello? Sabi niya. Ang kanyang boses ay naiinip. Yes, it's me. What do you have? Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nagkunwari akong abala sa pag-aayos ng kumot ni Enzo, ngunit ang aking buong pandinig ay nakatuon sa labas. Oo, nurse siya, sabi ni Doña Carmela sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon, tila may ibinubulong. Sinabi ba niya kung bakit niya hinahanap ang records? Anong impormasyon? Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. NARS Records. Elena. Yes, that's the name. Pagpapatuloy ni Doña Carmela. Ang pangalan ng aking kapatid na binigkas ng babaeng pinakakinamumuhian ko.
ay parang isang dagundong ng kulog sa aking pandinig. Good. Keep her talking. Alamin mo lahat ng gusto niyang malaman. At lahat ng nalalaman niya, I'll double what I promised you. Pinutol niya ang tawag. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang payapang paghinga ni Enzo. Ngunit sa loob ko, isang malakas na bagyo ang nabubuo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang bawat salitang narinig ko ay parang mga piraso ng isang puzzle na dahan-dahang nabubuo sa aking isipan at ang larawang lumalabas ay isang imahe ng kataksilan. Marites, ang impormasyong yon ay hindi maaaring manggaling sa iba. Ang pangalan ni Ate Elena, ang paghahanap sa records, ang pagiging nurse. Iisa lang ang pinagsabihan ko, iisa lang ang pinagkatiwalaan ko, ang nag-iisang taong tinuring kong kaibigan sa dayuhang lupaing ito. Napahawak ako sa kuna para suportahan ang aking sarili, ang aking mga tuhod ay biglang nanghina. Ang init ng pag-asa na naramdaman ko ilang araw na ang nakalipas ay napalitan ng isang nagyeyelong katotohanan. Ipinagkanulo ako. Ngayon, sa gitna ng kulungang ito na napapaligiran ng mga kaaway, sino ang lalapitan ko? Paano ko poprotektahan ang batang ito kung ang anino ng kataksilan ay nagmumula mismo sa nag-iisa kong kaibigan? Ang pagitan mula sa pasilyo pabalik sa nursery ay ang pinakamahabang paglalakbay na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang aking mga binti ay parang yari sa tingga. Ang bawat pintig ng aking puso ay isang malakas na dagundong sa loob ng aking dibdib na tila gustong kumawala. Ang mga salitang narinig ko ay paulit-ulit na umuulit sa aking isipan, isang lason na dahan-dahang gumagapang sa bawat ugat ng aking katauhan. Pagpasok ko sa nursery, marahan kong isinara ang pinto. Ang aking likod ay sumandal dito. Napapikit ako ng mariin, sinusubukang pigilan ang mundo sa pag-ikot. Marites, ang kanyang tawa, ang kanyang mga payo, ang kanyang mga kwento tungkol sa pamilya niya sa Pilipinas. Lahat ba yon ay isang kasinungalingan? Ang pag-aalala niya sa akin, ang pagtawag niya sa akin ng friend, lahat ba yon ay bahagi ng isang malaking pagpapanggap? Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa aking batok, pababa sa aking buong likuran. Naalala ko ang aming pag-uusap sa telepono. Ang sandaling pag-aatubili niya. Ang mga tanong niya na nooy inakala kong dala lamang ng pag-aalala, ngayoy malinaw na isang pangingisda ng impormasyon. Ginamit niya ang tiwala ko. Ginamit niya ang kahinaan ko laban sa akin. At ibinenta niya ang aking mga lihim sa taong pinakagusto akong mawala sa mundong ito. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na halos hindi ako makahinga. Mas masakit pa ito kaysa sa gutom. Mas masakit pa sa pod. Ito ang sakit ng pagkakanulo. Isang sugat na hindi nakikita, ngunit mas malalim ang hiwa. Sa isang iglap, gumuho ang huling pader ng aking depensa. Dito sa malawak na syudad na ito, sa gitna ng milyon-milyong tao, ngayon ko lang naramdaman ang tunay at ganap na pag-iisa. Napadako ang aking tingin kay Enzo na mahimbing pa ring natutulog, ang kanyang payapang mukha, ang kanyang maliit na dibdib na marahang gumagalaw, ang siyang tanging totoong bagay sa mundong ito na puno ng pagkukunwari. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga tuhod ay nanginginig. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at sa pagdampi ng aking balat sa kanya, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Galit. Isang tahimik ngunit nag-aalab na galit. Galit para kay Marites. Galit para kay Doña Carmela. At galit para sa sarili ko sa pagiging masyadong mapagtiwala. Ngunit kasabay ng galit na yon ay ang pag-usbong ng isang bagay na mas malakas pa. Determinasyon. Ang batang ito ay walang kalaban-laban. Ang kwintas sa kanyang leeg ay hindi lamang isang simpleng alahas. Ito ay isang target.
At ang mga taong naghahangad na saktan siya ay hindi lamang nasa labas. Ang isa sa kanila ay nagpapanggap na aking kaibigan. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod, payat, at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isang bagong ningas na nagsisimulang magliyab. Kung dati, ang tanging layunin ko ay ang mabuhay, ang manatiling hindi nakikita. Ngayon ay nagbago na ang lahat. Kailangan kong matutong magsuot ng maskara. Kailangan kong ngumiti kahit ang puso ko ay dinudurog. Kailangan kong magpanggap na walang alam habang ang aking isipan ay naglalaan ng bawat detalye. Hindi na ako maaaring maging si Polly na mahina at palaging takot. Para kay Enzo, kailangan kong maging mas matalino, mas maingat, at mas matapang. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, biglang nag-vibrate ang telepono sa bulwagan. Isang tunog na nagpatindig ng aking mga balahibo. Ilang sandali pa, isang katulong ang kumatok sa aking pinto. Polly, may tawag ka raw. Mula sa kaibigan mo, si Marites. Ang pangalan ay parang isang suntok sa aking sikmura. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga palad. Ito na, ang unang pagsubok. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking sarili, at lumabas ng silid. Habang naglalakad ako papunta sa telepono, ang bawat hakbang ay isang panata. Huwag kang magpapahalata. Huwag na huwag. Inabot ko ang telepono. Ang aking kamay ay bahagyang nanginginig. Hello? Sabi ko, pinipilit na gawing normal at masaya ang aking boses. Polly, friend, tumawag lang ako para kumustahin ka. Sabi ng boses sa kabilang linya, ang parehong boses na puno ng pekeng pag-aalala. May balita na ba ako? Wala pa eh. Medyo mahirap pala talaga. Pero don't worry, ginagawan ko ng paraan. Concerned lang talaga ako sa'yo. Baka mapahamak ka dyan. Isinara ko ang aking mga mata at pinilit ng ngumiti kahit walang nakakakita. Salamat sa pag-aalala, Tess. Sagot ko. Ang bawat salita ay lasang lason sa aking dila. Okay lang ako. Mag-iingat ako. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahan kong ibinalik ang telepono. Nakasandal ako sa pader. Ang aking mga binti ay halos hindi na ako kayang suportahan. Napatunayan ko sa aking sarili na kaya kong magpanggap. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay, hanggang kailan? Hanggang kailan ko kayang mabuhay sa anino ng kataksilan? Nag-iisa? Ang pagpapanggap ay naging aking pangalawang balat. Sa umaga, isa akong yaya. Ang aking mga ngiti para kay Enzo ay totoo. Ngunit ang aking mga tango at magagalang na sagot kay Doña Carmela ay isang maingat na isinasaulong dula. Natutunan kong pag-aralan ang bawat kilos sa mansyon, ang oras ng pagdating at pag-alis ng mga hardinero, ang paboritong channel sa telebisyon ng mga kasambahay, ang eksaktong sandali kung kailan nagkakape si Doña Carmela sa kanyang terasa. Ang mga maliliit at walang kwentang detalye na ito ay naging aking mga sandata. Ako, na dati isang anino lamang, ay naging isang aninong nagmamasid. Ang aking layunin ay malinaw. Kailangan kong makahanap ng impormasyon, kahit anong piraso ng katotohanan na magbibigay linaw sa lahat. At alam kong ang mga kasagutan ay hindi basta-basta lalapit sa akin. Kailangan ko itong hanapin sa puso mismo ng teritoryo ng kaaway, ang opisina ni Lucy Moretti. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang isang linggo. Isang umaga, ang buong mansyon ay nagkaroon ng kakaibang abala. Kinailangan ni Lucy na lumipad patungong Europa para sa isang biglaang business meeting. Sa parehong araw, si Doña Carmela ay may mahalagang charity luncheon na kailangan niyang puntahan. Sa unang pagkakataon, ang 2 leon na nagbabantay sa kulungang ito ay sabay na mawawala. Ang puso ko ay kumakabog sa isang ritmo ng takot at pananabik. Ito na ang aking pagkakataon. Nang masiguro kong nakaalis na ang kanilang mga sasakyan
At ang mansyon ay bumalik na sa karaniwang tahimik nitong estado. Ipinatlog ko si Enzo sa kanyang kuna. Sa bawat pag-awit ko ng Oyayi, ang aking isipan ay nagpaplano. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng pag-iingat, dahan-dahan akong lumabas ng nursery. Ang bawat pag-apak ko sa sahig na gawa sa matandang kahoy ay nagdudulot ng isang mahinang paggalaw na tila kayang marinig sa buong mansyon. Nakarating ako sa tapat ng pinto ng opisina ni Luz. Nakasara ito, ngunit hindi nakakandado. Huminga ako ng malalim at marahan itong itinulak. Ang silid ay madilim at malamig. Ang amoy ng mamahaling leather at lumang papel ang sumalubong sa akin. Ang nag-iisang liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintana na nagbibigay hugis sa mga anino ng naglalakihang mga estante ng libro at sa malaking lamesa sa gitna. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Alam kong limitado lang ang aking oras. Saan ako magsisimula? Ang aking mga mata ay agad na napako sa lamesa ni Luce. Maayos ang lahat. Walang anumang papel na nakakalat, maliban sa isang manipis na folder na nakapatong sa isang tabi. Ang nakasulat dito ay isang salita lamang. Enzo. Ang aking paghinga ay tila huminto. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ito. Sa loob ay mga dokumento, birth certificate, mga medical record mula sa ospital. Karamihan sa mga ito ay legal na terminolohiya na hindi ko maintindihan, ngunit habang inililipat ko ang mga pahina, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa ilalim ng mga pirma at sa mga letterhead ng dokumento. Attorney Mateo Sandoval, Family Counsel. Isinulat ko ang pangalan sa isang maliit na piraso ng tissue paper gamit ang isang lapis na nakita ko sa mesa. Mateo Sandoval. Ang pangalang yon ay naging isang sagradong salita sa aking isipan, isang lihim na dasal. Siya ang abogado ng pamilya. Kung may sino mang nakakaalam sa legal na katayuan at pinagmulan ni Enzo, iyon ay siya. Mabilis at maingat kong isinara ang folder. Ibinalik ito sa eksaktong pwesto kung saan ko ito natagpuan. Tiningnan ko ang paligid. Sinisigurong walang bakas na magpapatunay na may isang aninong pumasok sa sagradong lugar na ito. Pagkatapos, tahimik akong lumabas at bumalik sa nursery. Pagdating ko sa silid, si Enzo ay nagsisimula ng gumalaw sa kanyang pagkakatulog. Lumapit ako sa kanya. Ang piraso ng tissue paper ay mahigpit na nakakuyom sa aking palad. Hinaplos ko ang kanyang buhok at ibinulong sa hangin ang isang panata. Malalaman ko rin ang lahat, anak, para sa'yo at para sa kanya. Umupo ako sa isang silya sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang payapang mukha ng sanggol. Ang piraso ng tissue sa aking kamay ay parang isang mainit na baga. Ang pagkatuklas na ito ay hindi nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sa halip ay nagdulot ito ng isang panibagong uri ng pagkabagabag. Mayroon na akong pangalan. Mayroon na akong posibleng kakampi. Ngunit ang pangalang iyon ay nakakulong sa isang mundo na hindi ko kayang abutin. Paano ko kukontakin ang isang makapangyarihang abogado? Ano ang sasabihin ko? At paano ko ito gagawin kung ang bawat kilos ko ay binabantayan at ang aking mga kamay ay tila nakagapos? Ang pag-asa ay isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo at hindi ko alam kung paano ko ito mapapanatiling nagliliyab. Ang pangalang Mateo Sandoval ay naging isang mainit na baga sa aking palad. Hawak ko ito, ngunit hindi ko alam kung saan ito ibabato. Ito ay isang susi, ngunit ang kandado ay nasa kabilang panig ng isang mataas na pader. Bawat araw, ang piraso ng tissue na pinagsulatan ko ng kanyang pangalan na maingat kong itinago sa tupi ng aking damit ay isang paalala ng aking kawalan ng kapangyarihan. Paano ako makakalabas sa mansyon na ito? Paano ako makakatawag sa telepono nang hindi naririnig? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang maliit na pamumula
sa balat ni Enzo. Isang umaga, napansin ko ang ilang maliliit na pantal sa kanyang mga braso at likod. Hindi ito malala. Marahil ay dahil lamang sa init o sa sabon na ginagamit namin. Ngunit para sa akin, ang mga munting pantal na yon ay isang mensahe mula sa langit. Ito na ang aking dahilan, ang aking pagkakataon. Buong araw, nag-alala ako ng husto. Isang pag-aalalang hindi naman peke. Tiniyak kong makikita ng ibang mga kasambahay ang aking pag-aalala. Ang paraan ng pagtingin ko sa balat ni Enzo. Ang pag-aalangan kong bihisan siya. Sa hapon, nang dumating si Doña Carmela, mula sa kanyang pamimili, sinalubong ko siya sa sala. Ang aking muka ay puno ng pinaghalong respeto at pag-aalala. Doña, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Napansin ko po na medyo nagkakaroon ng rashes si Enzo. Baka po hindi siya hiyayang sa sabon niya. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Bakit? Hindi ba sapat ang mga pinapabili ko? Ang mga yan ang pinakamahal sa merkado. Opo, Donya. Pero baka po masyadong matapang para sa balat niya. Paliwanag ko, yumuko ng bahagya. May nabasa po ako tungkol sa isang organic na sabon gawa sa oatmeal. Baka po mas makatulong yon. May isang maliit na tindahan daw po sa Queens na nagbebenta nito, malapit sa Filipino market. Ang pagbanggit sa Filipino market ay isang sinadyang galaw. Alam kong ang lugar na yon ay isang mundong hindi niya kailanman papasukin, ngunit ito rin ang lugar kung saan ako maaaring makagalaw ng mas malaya. Tinitigan niya ako ng matagal na para bang sinusubukan niyang basahin ang aking isipan. Sa huli, isang iritadong buntong hininga ang kumawala sa kanya. Fine, sabihin mo sa driver, ipapasyal ka niya bukas. Bilhin mo na ang kailangan mong bilhin, but make it quick. Ayokong naiiwan ng matagal si Enzo. Ang simpleng pagsang-ayon na yon ay parang isang malakas na dagundong ng tagumpay sa aking dibdib. Ngunit hindi ko ito ipinakita. Salamat po, Donya. Maraming salamat po. Kinabukasan, habang nasa loob ako ng sasakyan, kasama ang driver na ang mga mata ay tila nakamasid sa bawat kilos ko sa salamin, ang aking mga palad ay pinagpapawisan. Ito ay mas nakakakaba pa kaysa noong una akong dinala dito. Dati, ako ay biktima. Ngayon, ako ay isang espiya sa sarili kong misyon. Pagdating sa palengke, ang pamilyar na ingay at amoy ng mga panindang Pinoy ay sumalubong sa akin. Ngunit hindi ako naparito para mamili. Iniwan ko ang driver malapit sa pasukan at mabilis na naglakad. Bawat segundo ay mahalaga. Sa gitna ng abalang tindahan, nagpanggap akong tumitingin ng mga gulay. Sa isang mabilis na kilos, sinadya kong matabig ang isang tumpok ng mga kamatis na nagpagulong sa mga ito sa sahig. Ay naku, pasensya na po, sabi ko sa tindera. Habang ang atensyon ng lahat, pati na ang driver na sumusunod sa akin, ay napunta sa pagpulot ng mga kamatis, mabilis akong lumiko sa isang eskinita. Doon, nakita ko ito. Isang lumang payphone na nakakabit sa pader. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinudukot ko ang ilang baryang matagal ko nang inipon mula sa mga sukli. Kinuha ko ang piraso ng tissue at nanginginig na pinindot ang mga numero. Sandoval Law Office, sabi ng isang professional na boses ng babae. Si Attorney Sandoval po ba ito? Tanong ko. Ang aking boses ay halos pabulong at nanginginig. This is his secretary. May I know who's calling? Pakisabi po tungkol ito sa kwintas ni Enzo Moretti. Sabi ko, ang aking boses ay nagmamadali. Alam kong anumang oras ay mahuhuli ako. Importante po, kailangan niya akong makausap. Ang salitang kwintas, ang aking pain, isang sandaling katahimikan. Please hold. Ang bawat segundong paghihintay ay parang isang oras. Ang bawat tunog mula sa palengke ay tila mga yabag ng driver na papalapit. At pagkatapos,
Isang boses ng lalaki ang nagsalita sa kabilang linya. Kalmado, malalim, at matalas. Sino to? Ang puso ko ay tila umakyat sa aking lalamunan. Hindi po ako pwedeng magpakilala. Sabi ko, ang aking mga salita ay nagkukumahog. Pero nasa panganib po ang bata. Ang kwintas. May alam po ako sa kwintas. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Ngunit sa katahimikang yon, naramdaman ko ang kanyang buong atensyon. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ang bawat salita ay mabagal, malinaw, at may bigat na nagpadala ng panginginig sa aking buong katawan. Naiintindihan ko. Huwag ka nang tatawag ulit sa numerong ito. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ako ang hahanap ng paraan. Maghintay ka. At pagkatapos ay pinutol niya ang linya. Ang tunog ng pagbaba ng telepono sa kabilang panig ay tila isang malakas na pagbagsak na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo lang ako roon, hawak ang telepono. Ang aking isipan ay blanko. Nakatulong ba ang ginawa ko? O lalo ko lang inilagay ang sarili ko sa panganib? Siya ba ay kakampi? O isa ring kaaway? Ang mga salita niya ay isang halo ng pag-asa at babala. Isang pangakong hindi ko alam kung paano niya tutuparin. Mabilis akong bumalik sa palengke, ang aking maskara ay muling naisuot. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong bagyo ng kawalan ng katiyakan ang nagsisimula ng mamuo. Ang mga salita ni Attorney Sandoval ay naging isang angkor at isang tanikala, Cor. Dahil ito ang nag-iisang bagay na pinanghahawakan ko, isang pangako na mayroong isang tao sa labas na nakakaalam na mayroong isang taong maaaring kumilos. Tanikala, dahil ang utos niyang maghintay ka ay ang pinakamahirap na gawin. Ang bawat araw ay naging isang paglalakad sa alambre. Ang aking katawan ay nasa mansyon, nag-aalaga kay Enzo, ngunit ang aking isipan ay nasa labas. Naghihintay ng isang senyas na hindi ko alam kung ano ang anyo o kung kailan darating. Ang aking pag-iingat ay naging mas matindi. Ang bawat pagngiti ni Marites sa aming mga pekeng pag-uusap sa telepono, ang bawat matalim na tingin ni Doña Carmela, lahat ay aking sinusuri, hinahanapan ng kahulugan, hinahanapan ng panganib. Ang paghihintay ay binasag ng isang bagong paraan ng kalupitan ni Doña Carmela. Hindi na lamang mga salita ang kanyang sandata. Isang tanghali, habang naghahanda ako ng pagkain ni Enzo, isang mainit at masustansyang lugaw na may manok at luya na niluto ko nang may buong pagmamahal. Pumasok siya sa kusina. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa temperatura ng silid. Tila humihip ang isang malamig na hangin. Tiningnan niya ang mangkok sa aking kamay. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumunot. Ano yang mabahong bagay na yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Lugaw po, Donya. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Paborito po ito ng mga bata sa amin. Malambot po at madaling tunawin. Sa inyo, pagdidiin niya sa salita, na para bang ito ay isang sumpa. Hindi yan pagkain para sa isang Moretti. Baka kung anong sakit pa ang makuha niya sa mga lutuing probinsya mo. Bago pa man ako makasagot, kinuha niya ang mangkok mula sa aking kamay. Lumakad siya patungo sa basurahan at sa isang kilos na walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang lahat ng laman nito. Ang mainit na lugaw na pinaghirapan ko ay bumagsak sa gitna ng mga balat ng prutas at iba pang basura. Nakatayo lang ako roon, naninigas. Ang tunog ng pagbagsak ng pagkain sa basurahan ay mas malakas pa sa isang sampal. Hindi ang pagod ko ang kanyang tinapon. Tinapon niya ang pag-aalaga ko, ang pagmamahal ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay at ang paninikip ng aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ang aking mga luha. Ang pag-iyak sa harap niya ay isang karangyaan na hindi ko ibibigay. Ipainom mo na lang siya ng gatas
At mula ngayon, ang chef na ang maghahanda ng pagkain niya. Maliwanag? Utos niya bago tumalikod at umalis. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malawak na kusina, nakatingin sa basurahan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding pagod. Isang pagod na hindi pisikal, kundi pagod sa kaluluwa. Gaano katagal ko pa kayang tiisin ito? Kinagabihan, habang papalapit na ang kaarawan ni Enzo, isang anunsyo ang yumanig sa buong kabahayan. Nagpasya si Doña Carmela na magdaos ng isang marangyang binyag. Hindi ito isang simpleng selebrasyon. Ito ay isang malaking pagtitipon para ipakilala sa lipunan ang nag-iisang tagapagmana ng mga Moretti. Ang balitang iyon ay nagdulot ng pananabik sa mga kasambahay, ngunit para sa akin, ito ay isang nagbabantang anunsyo ng kapahamakan. Ang isang malaking pagtitipon ay nangangahulugang maraming tao, maraming kaguluhan, isang perpektong pagkakataon para sa isang taong may masamang balak. Sa gitna ng aking lumalaking pangamba, isang bagay na hindi inaasahan ang dumating. Isang maliit na package ang inihatid sa mansyon. Ito ay isang simpleng kahon na gawa sa karton. At ang nakasulat na pangalan ng tatanggap ay hindi particular. Para sa yaya ni Enzo Moretti, dinala ito sa akin ng isang kasambahay na may halong pagtataka sa mukha. Si Doña Carmela na naroroon ay sinuri ito ng may pagdududa. "Buksan mo!" utos niya. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito sa harap niya. Sa loob ay wala namang kakaiba. Isang libro. Ang pabalat nito ay simple lamang, isang larawan ng isang ina na naghihele ng kanyang anak. "Ano yan?" tanong ni Doña Carmela, na iniinip. "Isang libro po." Sagot ko. Ipinakita sa kanya ang pamagat. Mga oyayi mula sa Kabisayaan. Isang iritadong pag-ikot ng mata ang kanyang naging tugon. "Mga basura. Itapon mo na yan pagkatapos." At umalis na siya. Marahil ay iniisip na ito ay isang walang kwentang bagay. Ngunit para sa akin, hindi ito basura. Dinala ko ang libro sa aking silid. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Walang nagpadala, walang pangalan, ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, kung kanino ito nanggaling. Ito na ang senyas. Ito ang paraan ni Attorney Sandoval. Isinara ko ang pinto at tumupo sa gilid ng aking kama. Ang libro ay nakapatong sa aking mga hita. Ang aking paghinga ay mababaw habang dahan-dahan kong binubuklat ang bawat pahina. Sa unang tingin, ito ay isang ordinaryong koleksyon ng mga awiting pambata. Ngunit naramdaman ko, alam kong meron itong tinatagong higit pa roon. Ang aking mga daliri ay marahang naglakbay sa bawat pahina. Hinahanap ang anumang bakas, anumang senyales. At pagkatapos, sa gitnang bahagi ng libro, sa ilalim ng isang awit na pinamagatang Ang Munting Bituin, nakita ko ito. May ilang mga letra na may napakaliit. Halos hindi makitang tuldok sa ilalim. Isang tuldok dito, isang tuldok doon. Walang partikular na pagkakasunod-sunod. Ngunit nang titigan kong mabuti, isang pattern ang nagsimulang mabuo. Hindi ito isang salita, isa itong petsa at isang oras. Ang araw ng binyag ni Enzo, ang eksaktong oras ng pagsisimula ng seremonya. At sa ibaba ng pahina, sa pinakasulok, isang maliit na numero ang nakasulat gamit ang lapis na halos hindi mabura. Ang numero ng isang pampublikong telepono malapit sa isang maliit na simbahan sa Queens, isang simbahang alam kong madalas puntahan ng mga Pilipino. Napatakip ako sa aking bibig. Pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ito na. Hindi ito isang direktang utos, ngunit isang imbitasyon, isang hamon, isang plano. Gusto niyang makipagkita sa araw mismo ng binyag, ang pinakapanganib na araw para sa aming dalawa ni Enzo. Niyakap ko ang libro nang mahigpit sa aking dibdib. Ang simpleng koleksyon ng mga oyayi na ito ay naging isang mapa, isang gabay sa gitna ng digmaan.
Ang takot sa aking puso ay naroon pa rin, mas malaki at mas matindi kaysa dati. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, isang bagong damdamin ang sumibol. Isang damdamin na matagal ko nang kinalimutan. Pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumapak ako sa mansyon na ito, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Mayroong isang tao sa labas, isang anino sa dilim, na kumikilos para sa amin. At sa araw ng binyag, sa gitna ng karangyaan at pagpapanggap, sa gitna ng panganib na nagbabantay, kailangan kong gumawa ng isang desisyon na magbabago sa lahat. Kailangan kong suungin ang panganib para sa nag-iisang pag-asa na natitira sa amin. Ang araw ng binyag ay dumating, balot sa isang pekeng kislap. Ang mansyon, na karaniwang tahimik at malamig, ay naging isang pugon ng nagmamadaling mga hakbang, nag-uumpugang mga kubyertos, at mahihinang bulungan ng mga caterer at tagapag-ayos. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mga mamahaling bulaklak at pabango. Isang samyo na nakakasulasok sa bigat ng mga lihim na itinatago nito. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ako at si Enzo ay nasa loob ng nursery, sa mata ng bagyo. Binihisan ko siya ng isang maliit na puting damit na gawa sa pinong tela na may burda ng maliliit na anghel. Sa bawat pagkabit ko ng butones, ang aking mga daliri ay nanginginig. Ang aking puso ay kumakabog sa isang ritmo na mas mabilis pa sa orasan sa dingding. Ang petsa, ang oras, ang numero ng telepono, ang mga ito ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ang gwapo-gwapo naman ng anghel ko. Bulong ko sa kanya, hinalikan ang kanyang noo. Ngumiti siya, isang ngandang ngiting walang kamuwang-muwang sa panganib na nakapalibot sa kanya. Sa mga sandaling iyon, isang panalangin ang aking binitiwan, isang desperadong pakiusap sa langit na protektahan ang inosenteng kaluluwang ito. Nagsimula ang seremonya sa malawak na hardin. Ang mga bisita, mga makapangyarihang tao, na ang mga mukha ay pamilyar lamang sa akin mula sa mga magasin, ay nagsidatingan. Ang bawat isa ay may dalang ngiti at mamahaling regalo. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga ngiti, naramdaman ko ang mga matang mapanuri, mga titig na puno ng inggit at pagkalkula. Habang karga ko si Enzo, nakatayo sa likuran ni Luz at Doña Carmela, ang aking mga mata ay hindi mapakali. Hinahanap ko si Marites at nakita ko siya nakatayo sa isang sulok, nakikipag-usap sa ilang bisita. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkakaibigan. Nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya sa akin, isang matamis na ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. At isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran. May mali. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula na ang salo-salo. Dinala ko si Enzo pabalik sa nursery para sa kanyang gatas. Ito na ang oras na minarkahan sa libro. Ngunit paano ako aalis? Bago pa man ako makaisip ng paraan, pumasok si Doña Carmela sa silid. May dala siyang isang maliit na baso ng tubig. Mainit sa labas. Painumin mo siya, utos niya. Isang alarmang walang tunog ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Busog pa po siya, Donya. Kagagaling lang po niya sa gatas. Sinabi kong painumin mo siya. Pag-uulit niya, ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Huwag kang makulit. Walang pagpipilian, kinuha ko ang baso. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang tubig ay mukhang malinaw at normal. Ngunit ang paraan ng pagtitig ni Doña Carmela, ang kislap sa kanyang mga mata, ay nagsasabi sa akin na ito ay lason. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan, isang desisyong nagmula sa kaibuturan ng aking pagiging ina. Sa isang kilos na mukhang aksidente, bigla kong natabig ang baso. Ang tubig ay natapon sa sahig, malayo kay Enzo. Ang mukha ni Doña Carmela ay nag-iba ng kulay, isang galit na hindi pa niya naipapakita dati ang gumuhit sa kanyang mukha.
Walang silbi, sigaw niya. At sa isang kilos na hindi ko inaasahan, isang malakas na sampal ang dumapos sa aking pisngi. Ang sakit ay tila yumanig sa aking buong bungo. Ngunit hindi pa siya tapos. Mula sa kanyang likuran, dalawang lalaking nakaitim ang biglang pumasok. Hindi sila mga gwardiya ng mansyon. Sila ay mga estranghero. Kunin ninyo ang bata. Utos ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Ang takot na naramdaman ko ay napalitan ng isang bagay na mas primal. Isang bagay na hindi ko alam na mayroon ako. Niyakap ko si Enzo ng buong higpit. Huwag! Sigaw ko. Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Sinubukan nilang agawin si Enzo mula sa akin, ngunit hindi ako bumitaw. Ang aking buong katawan ay naging isang panangga, isang kalmot, isang tulak, isang suntok sa tagiliran na nagpaubo sa akin. Ngunit hindi ako bumitaw. Ang iyak ni Enzo ay isang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Get him! Sigaw muli ni Doña Carmela. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan ng nursery. Bigla itong bumukas at pumasok si Luz. Ang kanyang mukha ay isang bagyo ng pagkalito na mabilis na naging isang bagyo ng galit nang makita niya ang eksena. Anong ibig sabihin nito, Carmela? Ang kanyang boses ay isang dagundong, ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga lalaki, sa desperasyong makuha si Enzo, ay naglabas ng isang maliit at patalim na bagay. Sa pagtatangkang itulak siya palayo, naramdaman ko ang isang matalas at mainit na sakit sa aking tagiliran. Isang sakit na mabilis na gumapang sa aking buong katawan. Napatingin ako sa ibaba. Ang puting damit ni Enzo, sa bahagi kung saan nakayakap ang aking braso, ay nagsisimula ng mamantsahan ng pula. Ang dugo ko, nanghihina, napasandal ako sa pader, ngunit hindi pa rin ako bumibitaw kay Enzo. Ang aking paningin ay nagsisimulang manlabo. Ang huling nakita ko bago ako lamunin ng dilim ay ang nakakakilabot na itsura ng takot at pagsisisi sa mukha ni Luce at ang demonyong nangiti sa mga labi ni Doña Carmela. Ang aking paggising ay hindi biglaan. Ito ay isang dahan-dahang pag-ahon mula sa isang malalim at madilim na karagatan. Ang unang bumalik sa akin ay ang mga tunog, isang mahina at ritmikong pagtunog ng isang makina, mga yabag na malayo, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang mahinang paghinga ng isang bata sa aking tabi. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang liwanag ay puti at nakakasilaw. Ang amoy ay malinis, amoy ng gamot at antiseptiko. Nasa isang silid ako ng ospital. Sa aking tagiliran, naramdaman ko ang isang mapurol na sakit. Isang paalala ng huling imahe na nakita ko bago ako nawalan ng malay. Ang dugo. Ang dugo sa puting damit ni Enzo. Enzo. Ang pangalan ay isang mahinang ungol mula sa aking mga tuyong labi. He's here. He's safe. Isang boses ang sumagot. Isang boses na malalim at puno ng isang emosyon na hindi ko pa narinig mula sa kanya dati. Isang emosyon na parang pinaghalong pagod at pagsisisi. Lumingon ako at nakita ko si Luce Moretti. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot. Ang kanyang buhok ay magulo. At merong isang madilim na anino ng hindi naahit na balbas sa kanyang panga. Ang maskara ng isang makapangyarihang CEO ay naglaho. Ang natira ay isang lalaking mukhang hindi natulog sa loob ng maraming araw. Isang lalaking ang mga mata ay puno ng bigat ng buong mundo. Sa tabi niya, sa isang maliit na kama, ay si Enzo, payapang natutulog. Ligtas siya. Ang kaalamang iyon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa aking nanlalamig na katawan. Anong nangyari? Tanong ko. You saved him, Polly, sabi ni Luz. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa akin. You almost died saving him. May isang bagay na kumislap sa kanyang mga mata.
isang luha na hindi niya pinahintulutang tumulo. And in doing so, you saved me too. Isang pinto ang marahang bumukas at pumasok ang isang lalaking hindi ko pa nakikita dati. Siya ay mas matanda, may buhok na kulay abo sa kanyang mga sentido at may dalang isang kahinahunan at talino na agad na nagbigay ng bigat sa silid. Polly, this is Attorney Mateo Sandoval. Pagpapakilala ni Lucy. Ang pangalan, ang boses mula sa telepono. Napatingin ako sa abogado. Tumango siya sa akin, isang tango ng pagkilala at respeto. Miss Alvarado, sabi ni Attorney Sandoval, ang kanyang boses ay kalmado. I came as soon as I could. Maraming kailangang pag-usapan, ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong kaligtasan at ang kay Enzo. Sa mga sumunod na oras, ang buong katotohanan ay dahan-dahang inilatag sa aking harapan na parang isang masalimuot na alpombra. Ikinuwento ni Attorney Sandoval na matagal na siyang may hinala kay Doña Carmela. Siya ang abogado ng namayapang kapatid ni Luz at alam niyang ang tunay na tagapagmana ng pamilya ay hindi si Enzo, kundi isang pekeng apo na itinatago ni Carmela na gagamitin niya sana para makuha ang buong yaman ng mga Moretti. Ang pagdating ni Enzo, ang tunay na anak ng kapatid ni Luce, ay sumira sa kanyang mga plano. Si Enzo ay hindi anak ni Luce sa dugo, paliwanag ng abogado. Ngunit siya ang anak ng kanyang kapatid, ang huling piraso ng kanyang pamilya. Ipinagkatiwala siya sa akin bago siya namatay. Ngunit si Carmela, sa kanyang kasakiman, ay sinubukang ipatapon ng bata. Ang aking tawag sa telepono ang nagbigay kumpirmasyon sa lahat ng hinala ni Attorney Sandoval. Ang pagbanggit ko sa kwintas ang naging susi. Agad niyang tinawagan si Luz na nooy nasa Europa pa at ipinaliwanag ang lahat. Si Luz ay umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan at naabutan niya ang pinakamasamang sandali. Ang kwintas, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Ang kwintas na yan ay pag-aari ng kapatid kong nawawala, si Elena. Tumingin sa akin si Attorney Sandoval. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malungkot na pag-unawa. Polly, ang iyong kapatid, si Elena Alvarado, siya ang ina ni Enzo. Ang mga salita ay parang isang malakas na alon na humampas sa akin, nag-iwan sa akin na walang hininga. Ang aking ate, ang aking dugo at laman. Siya ang ina ng batang ito. Ang batang iniligtas ko mula sa basurahan. Ang batang inalagaan ko at minahal na parang sarili kong anak. Siya ay ang aking pamangkin. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang larawan ng sakit, trahedya, at isang hindi maipaliwanag na tadhana. Nasaan siya? Tanong ko. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa aking mga pisngi. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Attorney Sandoval ang sumagot. I'm sorry, Polly. She passed away shortly after giving birth. Isang komplikasyon. Ngunit bago siya nawala, ibinilin niya sa akin si Enzo at ang kwintas na ito na sabi niya ay ang tanging koneksyon niya sa kanyang pamilya. Niyakap ko ang aking sarili. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa paghikbi. Ang sakit ng pagkawala at ang pait ng katotohanan ay isang bagyong mahirap suungin. And Carmela? Tanong ko sa gitna ng aking pag-iyak. She's been taken care of, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. Ang kanyang mga tauhan, kasama ang ebidensyang nakalap ni Attorney Sandoval at ang testimonya ng mga kasambahay na nakasaksi sa lahat ay sapat na. Si Carmela, kasama ang dalawang lalaking inupahan na niya at ang taksil na si Marites ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang lahat ng maskara ay bumagsak. Tumingin ako kay Enzo na nagsisimula ng gumalaw sa kanyang pagkakatulog. Ang kanyang mukha ay isang perpektong pinaghalong alaala ng aking kapatid, ang aking pamangkin.
Ang huling piraso niya na naiwan sa mundong ito. I owe you a debt that I can never repay, sabi ni Luz. Ang kanyang boses ay basag. You saved my family's legacy. You saved my soul. Mula ngayon, Polly, hindi ka na mag-iisa. Pangako yan. Ang kanyang mga salita ay isang pangakong mas matibay pa sa anumang kontrata. Ngunit habang nakatingin ako kay Enzo, alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang paghilom ng aking katawan ay madali lamang. Ang tunay na paghilom, ang paghilom ng isang pusong nawalan, ng isang pamilyang winasak, at ng isang kinabukasang kailangan kong buuin para sa aming dalawa, ay ang pinakamalaking laban na aking haharapin. Lumipas ang mga taon na parang mga dahon sa isang ilog. Dahan-dahang tinangay ng agos ang lahat ng sakit at pait. Ang mga balita tungkol sa mga taong naging bahagi ng aking madilim na nakaraan ay isa-isang dumating at lumipas na rin. Hindi na parang mga sugat, kundi mga peklat na lamang na nagpapaalala sa akin kung gaano ako katatag. Si Doña Carmela ay natagpuang nagkasala sa lahat ng akusasyon. Ang kanyang kapangyarihan, yaman, at impluensya ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang huling balita na narinig ko tungkol sa kanya ay isa na lamang siyang matandang babae sa loob ng isang malamig na selda, malayo sa karangyaan na kanyang inabuso, kung saan ang tanging kasama niya ay ang anino ng kanyang kasakiman. Ang naging kapalaran ni Marites ang siyang nag-iwan ng kirot sa aking puso. Nahatulan din siya, hindi kasing bigat ng kay Doña Carmela, ngunit sapat na para kunin sa kanya ang ilang taon ng kanyang buhay. Hindi ko na siya muling nakausap, ngunit sa aking mga panalangin, hindi galit ang aking nararamdaman para sa kanya, kundi isang malungkot na pangunawa. Naiintindihan ko na ngayon na ang pagkakanulo niya ay hindi nagmula sa kasamaan, kundi sa desperasyon. Isang desperasyon na pamilyar sa aming mga nakikipagsapalaran. Ang tiwala ay nasira at hindi na maibabalik, ngunit ang pagpapatawad, natutunan ko, ay isang regalong ibinibigay ko hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling kapayapaan. At ang kapayapaan ay dumating. Sa tulong ni Luz at Attorney Sandoval, naging legal ang aking pananatili sa Amerika. Binigyan din ako ng legal na karapatan bilang guardian ni Enzo. Tinanggap ko ang tulong pinansyal na inalok ni Luz, hindi bilang isang limos, kundi bilang isang puhunan sa aming kinabukasan. Ang dating amoy ng panlinis at alikabok sa aking buhay ay napalitan ng amoy ng bawang na ginigisa, ng sabaw ng sinigang na kumukulo, at ng bagong saing na kanin. Itinayo ko ang isang maliit na catering business na pinangalanan kong Bahay ni Enzo. Nagsimula ako sa pagluluto ng mga paboritong pagkain mula sa Iloilo sa isang maliit na kusina. Mga pagkaing nagpapaalala sa akin ng pagmamahal ng aking ina. Dahan-dahan, ang maliit na negosyong yun ay lumago. Mula sa catering, ito ay naging isang maliit na restaurant sa puso ng Queens, isang lugar kung saan ang bawat Pilipinong nangungulila ay nakakahanap ng isang piraso ng kanilang tahanan. Ang dating anino na naglilinis sa gabi ay isa na ngayong negosyante na nagbibigay ng trabaho sa ibang mga imigrante. Ang dating babaeng takot na magsalita ay isa ng ina na kayang ipaglaban ang kanyang anak sa anumang paraan. Isang hapon, sa ikapitong kaarawan ni Enzo, ang aming restaurant ay puno ng tawanan at musika. Si Enzo, isang masayahin at bibong bata, ay abala sa pagbubukas ng kanyang mga regalo. Sa isang mesa sa sulok, nakaupo si Luz, hindi bilang isang malamig na CEO, kundi bilang isang mapagmahal na tito, isang kaibigan. Ang relasyon namin ay hindi naging isang kwento ng pag-ibig na tulad sa mga pelikula. Ito ay naging isang bagay na mas malalim at mas totoo. Isang alyansa ng dalawang taong pinagbuklod
ng pagmamahal sa isang bata. Lumapit siya sa akin habang pinagmamasdan namin si Enzo. "You built this, Polly," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. "You built a home for him, for everyone." Ngumiti ako, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. "We built it," pagtatama ko. Nang gabing iyon, pagkatapos ng selebrasyon, habang natutulog na si Enzo sa kanyang silid, isang silid na pinalamutian hindi ng karangyaan, kundi ng mga drawing niya sa dingding. Tumayo ako sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng payat at takot na may magaspang na mga kamay. Ang mga kamay ko ay may kalyo pa rin, ngunit ito na ngayon ay mga kalyo mula sa pagmamasa ng harina para sa pandesal at paghiwa ng mga gulay para sa aking mga customer. Ang aking mga mata ay may mga guhit na ng pagod, ngunit ito na ngayon ay pagod na may kasamang saya at katuparan. Nahanap ko na ang aking tahanan. Hindi ito isang mansyon, hindi ito sa piling ng isang mayamang lalaki. Ang tahanan ko ay ang amoy ng aking niluluto. Ang tahanan ko ay ang tunog ng tawa ng aking anak. Ang tahanan ko ay ang kapayapaan sa aking puso. Isang kapayapaang ako mismo ang nagtrabaho, nagpundar, at nagtayo. Ako si Apolonia Alvarado. At sa wakas, pagkatapos ng lahat, ako ay malaya.